Tumayo po tayong lahat sa pagbabasa at paggalang po sa salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5 verse 1 to 15. Galatians chapter 5 verse 1 to 15. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You all who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. But by faith we eagerly await through the Spirit the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. You were running a good race, who cut in on you and kept you from obeying the truth. That kind of persuasion does not come from the one who calls you. A little yeast works through the whole batch of dough. I am confident in the Lord that you will take no other view. The one who is throwing you into confusion will pay the penalty, whoever he may be. Brothers, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As for those agitators, I wish they would go to the Wu way and emasculate themselves. You, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mahal salita, makakaupo na po tayo. Thank you very much sa pagbabasa ng salita ng Diyos, Sister Casey. Sa pagkakataong ito, tayo po ay naka-ikasampung mensahe na sa Aklat ng Galatia. At ito ay sa binasa natin ngayon. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay patuloy kayong manood sa mga online na mensahe natin. Makikita nyo yung katotohanan tungkol sa ating ginagawa na ang totoo ay maraming iglesia ang hindi umaabot sa ganitong mga pag-aaral. Para dito sa ating mga nanonood sa ating mga video, pag gano'n ang iglesia mo, kayo ay naka-expose sa malaking kamalian. You are vulnerable to deceptions, errors. Yan ang isang katotohanan tungkol dito sapagkat nakikita po kung gaano katindi ang sulat na ito pala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Ngayon ko na-realize na talagang ibang-iba na maunawaan ng tao ang kaibahan ng Old Covenant sa New Covenant. Lagi tayong pinapaalalahanan tungkol sa malaking kaibahan nito at hindi mo pwedeng paghalu-haluin na siyang nangyayari sa ating mga nakikita sa kapaligiran, sa mga nagsasabing iglesia. Last week, sa huling bahagi ng chapter 4 ay nakita natin na si Pablo ay lalong parang nagbibigay ng mas malalim na metaphor o kaya ay tinatawag na illustration sa pamamagitan ng dalawang nanay at sa kanilang dalawang anak. Diretsang sinabi niya doon sa chapter 4 na ito ay nagpapakita ng dalawang tipan. They are the representations of the covenant and their children are the fruit of promise and the law. Diyan natin makikita kung anong klaseng bunga ang magiging bunga ng ating mga ginagawa. Yan ay may kinalaman sa discipleship. So, nangangahulugan ito na si Pablo ay malinaw na inaasam niya
nahadlangan ang anumang pagpasok ng mga taong ito sa kamalian. He was preventing them from the old covenant. Yung paghalu-haluin ito. Lahat ng ito ay pinaliwanag niya, pero sinabi ko sa inyo na hindi lamang si Apostol Pablo, sapagkat itong bagay na ito ay nakikita ko na hindi kayang gawin ng tao maliban na siya ay magtaglay ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung ito ay lalaktawan ng isang mangangaral o ng mga mangangaral, ay nangangahulugan na hindi sila handa o kaya ay nagdanais na alisin ang mga mananampalataya sa kamalian. Ang totoo mga kapatid, ang ganitong mga teksto, ang ganitong mga pangangaral ay hindi gaanong tinatanggap ng maraming tao sa ating kapanahunan. Yan ay sapagkat maraming mga tao ay nagpupunta sa iglesia para tignan ang mga bagay na tumutugon o nag-a-affirm sa kanilang kalalagayan sa kanilang relihiyon. They are not seeking of the truth. They go to church to affirm their position, yung kanilang kalalagayan sa kanilang mga buhay. Kaya itong mga ganito na pinag-uusapan, hindi po nila kayang tanggapin. Marami tayong nakita sa nakaraan na ipinapakita ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Sarah at ni Hagar na nakikita niya na kaibahan ng dalawang tipan. Tungkol kay Hagar ay ipinapakita niya na siya ay alipin. At yan ay nangangahulugan ng kawalan ng kalayaan sa kasalanan ng magiging bunga. At ito namang si Sarah ay inihalin tulad niya sa Jerusalem na nasa itaas. Ito yung walang hanggan, hindi ito temporaryo, at ito ay nagbibigay ng mga anak na pangako o nagbigay ng anak na pangako kay Abraham. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, ay hindi talaga sila pwedeng pagsamain. Kaya noong hiniling ni Sarah na palayasin si Hagar at ang kanyang anak, ay masakit para kay Abraham sapagkat yun ay anak pa rin niya kahit papano. Pero makikita natin na ang Diyos na mismo kalaunan na nag-utos kay Abraham na dapat niyang gawin ang bagay na ito, yan ay sapagkat katulad ito ng dalawang tipan na kinaroroonan natin na hindi sila pwedeng pagsamahin. Ang Old Covenant at ang New Covenant na kalaunan ay diretsahang tinukoy dito. The word get rid ay nandoon sa chapter 4 verse 30. Get rid of that slave woman and her son. Sabi ang una-muna ay kay Sarah. Kalaunan nga ay sinabi nito ng Panginoon, meaning you have to eliminate that. Ang tanong ko ay, papayag kaya ang maraming mga tagapagturo na iwanan o alisin o itaboy ang mga tuntunin ng kautusan? Well, madaling sabihin yan. Ang daming mga Kristiyano nagsasabi, we are not under the law, pero kalaunan ay makikita mo na kapag ka ito ay may benepisyo para sa kanila katulad ng mga pangako na para sa mundong ito ay talagang makikita mo na hindi talaga nila inaalis ito. And so, churches are living in the deception. Parang self-deception na yon. Nasasabihin mo, we are not under the law. Pagkatapos ay inaangkin naman pala nila yung mga pangako ng Old Covenant at yun ay isang malaking problema. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Medyo paulit-ulit itong sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Nakikita ko na yung mensahe na pang-ikapito ay halos kahalintulad ng mensahe ngayon. Pero wala akong magagawa sapagkat ito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kailangan ay ulitin ko rin hanggat maaari ang mga bagay na ito na sinasabi ko sa inyo sapagkat yon ay sa tingin ko ay ang hirap alisin sa buhay ng mga Kristiyano. Maging marahil tayo, kung hindi tayo talaga handa na alisin o iwanan ang para sa ating sarili sa kapanahunan ito, ay hindi tayo magtsatsaga sa diwa ng New Covenant. Yun ang sinasabi ko kanina na bakit nga ba napakahirap para kay Abraham na palayasin
si Hagar at ang kanyang anak. Sapagkat iniisip ni Abraham na sa pamamagitan ni Ismael ay matutupad na yung kanyang pangarap sa buhay na magkaroon ng mga anak. Yun talaga ang intention niya. Pero para sa Panginoon na hindi pwede yung gawa ng laman at hindi pwede yung kagustuhan natin sa bagay na ito. Sa ngayon ay pupunta na tayo dito sa chapter 5 sa ating binasang mga talata. At dito ay bibigyan ko kayo ng 5 punto sa ating binasa. 5 points ang nais kong makita natin na mga katotohanan dito sa ating teksto sa umagang ito. Ang pamagat natin is that Paul emphasizes the danger of practicing the law in our walk with Christ. Ulitin ko po, ang tema natin, Paul emphasizes the danger of practicing the law in our walk with Christ. Ito ang number 1 natin. Sabi ng verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Base doon sa ating na-take up sa chapter 4, sa huling bahagi noon ay makikita nyo na ginawa na ni Pablo ang ultimatum para makita nila ang epekto ng pananatili sa Old Covenant. Diretsahan na rin na nabanggit diyan ang salitang yan, yung tungkol sa New Covenant. At ngayon ay pinagpapatuloy niya na in-explain ito sa kanila at diretsahan din sinabi rito sa chapter 5 verse 1 na tanging kay Kristo lamang dapat sila manatili. So, it is an advice to stand fast in Jesus. It is an advice to stand fast in Jesus. Mga kapatid, naniniwala ako, walang tatanggi rito. Walang tatanggi pagka sinabi mo, manatili kayo kay Kristo. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. Now, diretsahan ko na sasabihin sa inyo na sa application nito sa ating kapanahunan, ay talagang walang tatanggap o aangkin na sila ay aalis kay Kristo. Pero ang ibig sabihin ni Apostol Pablo rito, ay yung pinapapasok mo ang diwa ng Old Covenant sa ating paglakad sa New Covenant. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. Ang malaking palatandaan na ikaw ay nasa Old Covenant ay sinusunod mo o inaangkin mo ang mga bagay na nandun sa kautusan ni Moises. Either ito ay isinasagawa mo yung mga batas ni Moises, mga kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises, o kaya ay inaangkin mo yung mga pagpapala na ipinangako sa kanila, you are putting yourself under the law. Inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng kautusan sa bagay na yan. Yun po ang ibig sabihin nun. And so, kung ang kautusan ay siyang representation ng Old Covenant, ang Panginoong Hesus naman ay siyang pangunahin na representation ng New Covenant. Kung sa bagay, ang Panginoon ang siyang nagsagawa ng lahat ng bahagi ng New Covenant. Alam nyo, una, nais ko ipaalala sa inyo, no, bago siya hulihin, ay ginawa niya ang huling hapunan at sinabi niya, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Inaugurasyon yan ng kanyang gagawin. Hindi pa establish ang new covenant sapagkat ang new covenant ay gagawin niya doon sa templo sa langit. Ang sinasabi ko sa inyo ay nasa chapter 9 and chapter 10 ng aklat ng Hebrews. Ang Panginoon ang gaganap doon sa langit sa New Covenant. Speaking about the New Covenant, mga kapatid, kung titingnan ninyo sa aklat ng Hebrews, lahat ng mga ipinapakita na kaibahan ni Kristo sa aspeto ng Old Covenant. Una, gusto ko munang makita nyo na ang aklat ng Hebreo ay yung mga mananampalatayang Hudyo doon ay gusto nang bumalik doon sa kanilang dating relihiyon na Judaismo. Pero, binababalaan sila ng sumulat sa kanila na huwag nilang iwanan ng Panginoon. At ipinakita ng sumulat ang
kahigitan ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya pag binasa nyo yung 13 chapters na aklat ng Hebreo, lahat diyan ay sinasaysay niya ang kahigitan ni Kristo sa bawat bahagi ng gumampan sa lumang pakikipagkasundo ng Diyos sa Israel. Unang-una, ang mga sinasabi niya at binabanggit niya na tagapagbigay ng mensahe sa lumang tipan ay mga anghel, angels. It's either ito ay mga tao o it's either ito ay tunay na mga anghel. Pastor, saan mo makita diyan na sila ay binigyan ng mensahe sa pamamagitan ng anghel? Alam niyo mga kapatid, ako'y naniniwala na it is an angel of God who gives the message to Moses. Kung titingnan ninyo, parang ang Diyos ang nagsasabi, pero malala ko yung nasa Revelation chapter 1 verse 1. Ano ang sabi doon? Basahin ko po sa inyo para makita nyo that angels are messengers. Sila yung unang-una. Parang nakikita ko dyan na hindi tayo karapat-dapat na dumiretso sa Diyos. But anyway, mga kapatid, makikita naman natin na minsan ay kinakausap talaga ng Diyos ng diretsahan ang kanyang mga mensahero. Pero dito sa Revelation chapter 1, beginning verse 1, sabi niya, the revelation of Jesus Christ, which God gave to him to show his servants what must soon take place, he made it known by sending his angel. So merong anghel mula sa Ama, ibinigay niya ang pahayag na ito sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, the revelation of Jesus Christ, kanya rin ito. And then, to an angel, and then from that angel ay saka makakarating kay John yung mensahe. Diyan ay makikita natin that angels are messengers at yan ay mabanggit din sa Hebrews chapter 1 verse 1. But anyway, mga kapatid, dito sa bagay na ito ay makikita natin na lahat ng mga gumampan sa Old Covenant, pinapilan lahat ng Panginoon. Mula sa mensahero, higit ang Panginoon. Sa verse 2 ng Hebrews 1:2, sabi niya, but in these last days, God spoke to us through His Son. Siya na ang mensahero. Meaning, He is the lawgiver in the new covenant. Kaya nga binababalaan ng mga nakikinig sa ating kapanahunan. Mga kapatid, kung ang epekto o parusa ng hindi pagsunod sa mga batas ni Moises ay temporaryo, sa atin kaya matindi ang babala ay sapagkat ang epekto nito ay walang hanggan na. Kaya yung mga Kristiyano na nakakaranas ng mga disiplina ng Diyos, napakapalad natin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nangangahulugan yan na pine-prevent tayo ng Diyos sa walang hanggang consequence ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Can you say amen? Amen. Malala ko yung sinasabi ng 1 Corinthians 11 na sabi niya, ito ang dahilan kaya marami sa inyo ay masasakitin at may mga ilang namatay na. Ano ibig sabihin nun? Na pine-prevent ng Diyos, yung mga Kristiyano, na makaranas ng eternal consequences ng kasalanan. And so, minsan ay nagpapadala siya ng karamdaman. Minsan ay talagang ipapaubayin niya kay Satanas ang ating mga katawan. Yan ay nababanggit sa 1 Corinthians chapter 5. Lahat ng ito, mga kapatid, kung hindi mo alam, akala mo kapag ka may problema ka na, ay galit na si Lord sa iyo. Hindi mo gusto na tanggapin nyo kapag kayo'y may karamdaman. Pero mas maganda kung meron tayong mga nararamdaman na makita natin na ito ay pag-ibig ng Diyos sa atin just so He can prevent us from eternal consequences. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Although Christ died for our sins and the fruit or effect of sin, mga kapatid, iba ang new covenant. Yan ay sapagkat nais ng Diyos na magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Balikan ko lang yung sinasabi ko tungkol sa aklat ng Hebrews na una, anghel ang mensahero, pagkatapos ay si Moises ang tagapagalaga sa sambahayan ng Diyos sa chapter 2 ito ng Hebrews. Pagkatapos sa chapter 4 o chapter 3 ay si Aaron naman na ang punong saserdote natin sa New Covenant ay si Kristo. He is our high priest.
And then, makikita natin later on doon sa chapter 5 to chapter 9 ang bagay na yan. Pero sa chapter 4 ay kinumpara naman siya kay Joshua. Alam nyo, si Joshua ay parang nagbigay ng kapahingahan sa Israel doon sa Promised Land. Alam ba ninyo yan? When you read the book of Hebrews sa chapter 5, ay pumasok na sila doon sa lupain ng Kanaan. Pero, mga kapatid, hindi sila nagkaroon ng kapahingahan sa pamamagitan ni Joshua. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang mga labanan. They have to fight the giants and all the occupants of Canaan. Now, pagdating kay Christ, we can also have rest only if we would trust the Lord. Yung pa rin yun. Sabi ko nga, pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, pero hindi yan nangangahulugan na katulad natin ay pumasok na tayo sa langit. No, that's not the equivalent of it. Pumasok tayo sa paghahari ng Diyos, meaning we have to submit to Christ so that we can receive every evil forces. Submit yourself to God and resist the devil and he will flee from you. Yan ang pangako ng Diyos sa atin. So we can have rest. Na anumang problema natin ay kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Now, ano pa ang hanapin mo kay Kristo? He has everything. Pinapilan niya lahat ng pinapapilan o gumampan para may sakatuparan at nandiyan ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Mga kapatid, tumingin kayo. Maging yung hayop na inihahandog na tupa sa lumang tipan, pinapilan ni Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na hindi nagtatakip ng kasalanan kundi nag-aalis ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Yun ang ating Panginoon. And so makita nyo yung ikaibahan ng Panginoon. Why should the Galatians wanted to leave Jesus Christ? Kaya yung sinasabi ni Pablo rito na manatili kayo kay Kristo, stand firm in Christ. Ang ibig sabihin din yan sa atin ay manatili tayo sa New Covenant. Amen. Because Christ was not only the one who initiated the New Covenant, He is the owner of it. He is everything in the New Covenant, mga kapatid. Bakit mo iiwanan si Kristo? Ito nga ang pag-asa. Dahil sabi ng Biblia, kung wala sanang kakulangan, yung lumang pakikipagtipan ng Diyos, hindi na siya maglalagay ng bago. Pero ano ang kakulangan? Sa Hebrews chapter 8, ganito ang sabi. Nais kong basahin sa inyo mula sa verse 6. Ganito ang sabi. But the ministry Jesus have received is as superior to theirs as the covenant in which He is the mediator. Sabi pa niya, is superior to the old one and is founded on better promises. Sabihin nga natin, better promises. Better promises. Pagka better ba, pareho nung dati? No. Meaning, mas maganda. Better. Hindi niya nasabihin ng best kasi wala nang hihigit pa doon. But, the fact na sinabi niya na better ay meron siyang pinagkumparahan and that is the promises of the Old Covenant. Verse 7. For there had been nothing wrong with the first covenant, no place would have been sought for another. Kung wala sanang kakulangan, yung lumang tipan, wala na sanang bago. May kakulangan ba ang Diyos ang gumawa nun? Ano ibig sabihin? Ang kasagutan ay nasa verse 8. Anong sagot? But God found fault with the people and said, saan ang kakulangan? Sa mga taong pinili niya, na hindi nila kayang isakatuparan yung kautusan. So, i-connect natin ngayon, doon sa Galacia, makikita nyo, na itong mga taga-Galacia na inaakit ng mga Judaismo o para sundin ang kautusan, yun nga ang kakulangan ng tao. Hindi nila kaya yon. Bakit sila babalik doon? So, dapat ay manatili sila kay Kristo. Now, pag binasa nyo ito, mga kapatid, makikita nyo ang kaibahan ng old. Sapagkat merong kakaiba sa bagay na yun. At makikita natin dito sa verse 2 to 4. Punta tayo sa ating next point, verses 2 to 4. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the full law.
You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Mga kapatid, ang pamagat ko ito is the damage of mixing the old covenant in our walk with Christ. Ulitin ko, the damage of mixing the old covenant in our walk with Christ. Ano ang ibig ko sabihin? Na yung kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay ihalo mo yan kay Kristo, malaki ang kasiraang magagawa nito. Malaki ang kasiraang magagawa nito. Can you say amen? Amen. Ulitin ko lang yung sinabi ko sa inyo kanina, na the best representation of the old covenant is the law. The best representation of the new covenant is Christ. He is not only the one who executed every part of it, He is the owner of it. Kaya makikita nyo na kung pag-usapan ay law and Christ, ang ibig niya sabihin ay old covenant and new covenant. Parang tricky, mga kapatid. Na kung ikaw, walang Espiritu ng Diyos, hindi mo yan makikita. Now, sasabihin ko sa inyo, pag pumunta kayo sa online, hindi niya sasabihin itong sinabi ko sa inyo, na ang equivalent ng law ay old covenant, ang equivalent ni Christ ay new covenant. Yun ay nagiging parang ampaw. Merong disgrasya, merong damage na mangyayari kapag kagunon ang pananaw mo. Sinasabi ko sa inyo ito, sapagkat kung ikaw o tayo ay aasa lang sa online, hindi niyo makikita itong sinasabi ko sa inyo. Amen. Because the root of everything is about the covenant. Yan ang sinasabi doon sa Galatians chapter 4 sa nakaraan nating mensahe. Amen. Yun ang pinaka-ulo ng lahat. It's all about the covenant. Alam nyo, ang dami naman tatanggapin talaga pagka ang sinasabi mo, hindi mo pwedeng pagsamahin ang kautusan at si Kristo. Well, tanggap yan ng maraming Kristiyano. Na ang ibig sabihin, huwag mong haluin ng anumang gawa ang ginawa ni Kristo. And so, do not be based on what you can do. Yan na ngayon ang resulta. Wow! Ibig sabihin, alisin mo na rin yung mga batas-batas ni Kristo. No, hindi ganun yon. Ang tinutukoy niya na kautusan ay yung old covenant laws, at kapag sinasabi niya na si Kristo ay yung new covenant. At siya ay mga batas. Pero dito, mga kapatid, makikita natin na una, sabi ni Paul, mark my words, pag nagsalita ang tatay ng ganyan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Hindi ito yung, anak, tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo. Hindi. Padamdam ito rito. Sabihin natin, padamdam. Ibig sabihin, dapat maramdaman natin may diin. Mark my words, pag sinabihan ka ng tatay mo ng ganyan, tatandaan mo na. Pangalawa, sinabi ni Pablo rito, I, Paul. Wow! Maalala niyo ba sa chapter 1, sinasabi niya, Paul, an apostle of the Lord Jesus Christ, sent not from men, but sent by the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin? He is affirming his apostleship. Dito sa kanyang sinasabi, mark my words, I, Paul. Aba, dito, lumalabas talaga yung parang, ako ba? Tinitingin niyo sa akin? Ganun-ganun lang. And I have shown you, mga kapatid, na itong si Pablo, iba ito, kahit si Pedro, sa lahat ng mga sabihin nating apostol, hindi nila naranasan ang naranasan ni Pablo. Malala nyo yung sinasabi ko sa inyo, na nakita lang ni Pedro at mga ilang alagad ng Panginoon na divine doon sa Transfiguration sa Matthew 17:5. And after His resurrection, hindi pa ganoon sapagkat parang tao pa rin ang Panginoon, but meron siyang glorified body. Pero si Pablo, ang kanyang kinausap ng matagal na panahon ayon sa aklat ng Galatia, for 3 years ang Panginoon na divine. I did not receive this message from any man. I received it from the Lord Jesus Christ. Meaning, he was talking about a divine Jesus. Divine ang pinanggalingan ng mensahe niya. And so itong sinasabi niya, hindi ito simple. Mark my words, I, Paul. Alam niyo, meron po akong kausap sa online na Muslim. Kung makita niyo yung aming talakayan,
Biglang sumulpot doon at hinahamon ako, akala ko nung una, saksi ni Jehovah. Pagkatapos nagmamalaki siya na, please don't run, please don't run, please, 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 please don't run. Basahin po ninyo yung mga comment na yon. Yung aming talakayan, nagkalaunan sabi niya, I am Islam and ask me about Islam. Kasi nagtatanong, bakit ako magtatanong sa'yo? Sabi ko sa kanya, nagbabasa ako ng Bible. And then sabi niya, ask me anything about Islam. Gusto ko sanang i-Islam eh. Bigyan ng tanong na mabigat. Alam niyo kung yung tatanong ko sa kanya? Ilang taon ang bata na pinapayagan niyong mag-asawa ng matanda? That is a Islamic question. Pero hindi ko ginawa kasi gusto ko na maakit siya, maakay siya. Isang nakita ko, kapag binibigyan ko siya ng mga talata tungkol sa lawa na naglalagablad na asupre, parang tingin ko nanginginig, nawala na lang. Samantalang sinasabihan ako, kung meron kang utak, parang ganon. Sabi ko, ano bang narating mo? Sabi ko, ako'y may mga libro, ako'y may published na libro, ako'y may ganito. Nagpatayo ko ng training school. Sabi ko, ikaw, anong nagawa mo? Doon hindi na siya sumagot kasi medyo mahaba yun. Sana makita niyo yung aming talakayan. Nandun sa YouTube yun. Ibig sabihin, sometimes we have to use those authority. Nakita ko yung mga classmates ko, they were doctors, they were engineers, they were principals of high school and elementary. And I'm using the title, Brother. Kung napanood niyo yung video, alam niyo, meron po nung hindi pa nila ako nakikita, parang kala mo matatapang. Minsan hindi ako nakatiis. Medyo, anong salita yun, binarubal ko yung nagtuturo tungkol sa relihiyon. Ngayon, hindi na nagpo-post ng mga post ng sinasabi ng pari. Kasi nagkita na kami ng harap-harapan. Though, hindi ako gumawa ng anumang bagay para lumayo sila sa akin. In fact, sa tingin ko sa ginawa ng Panginoon sa reunion na yun, ay sa pamagitan ng talagang pinakita ko sa kanila yung kaibahan ng Kristyanismo. And I did a lot of things, mga kapatid, para ipakita na hindi ako nagtatanim ng anumang galit. Makita niyo naman doon, sa sinasabi ng MC kung sino si Pastor Arthur. Ayoko ikwento yung mga bagay na yun sa inyo, panoorin nyo. Sino si Pastor Arthur? Yung MC ang nagsasabi, ito yung malaking problema ni Ma'am noon, ito yung pag pumapasok laging lasing, ito yung, meron pa nga, sabi ko nga, yung isang naging, hindi ko alam kung kapitan na yun ng pulis na ginanong-ganon ako ng kanyang 45 doon sa pero magkasabay kanina papunta sa Cagayan during that time at sa bus nakaral ako. Gusto lang makita niya na iba na ako pero hindi ako takot sa mga ganong pananakot niya sa akin. But anyway, nawala lahat yung parang burden at nakita ko yung camaraderie, yung unity, yung ganda ng reunion na yan. Naniniwala ko, it is God ang gumawa. Balik tayo rito sa ating pinag-uusapan. Sabi ni Pablo, I tell you that if you let yourself to be circumcised. Well, circumcision mga kapatid, o pagtutuli sa mga Hudyo, yan ang tanda na pumasok ka sa tipan sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kahit ikaw ay lahi ni Abraham, because Abraham was the first man who received the promise of circumcision. Meaning, yung token na yon, yun yung palatandaan na pumasok ka na sa tipan sa Diyos. At malala nyo, sa Exodus chapter 4, na si Moises ay hindi natuli, hindi sa dahil ayaw niya o takot siya, kundi dahil sa kalalagayan ng kanyang kapanahunan. Hindi siya na ipatuli ng kanyang mga magulang. Pero pagdating sa Exodus chapter 4, nang tawagin na siya ng Diyos na maglingkod, ay natuklasan na hindi siya tuli. At muntik na siyang patayin ng Diyos. What I am telling you is in Exodus chapter 4 verse 24. Mabuti na lang si Sipora ay merong knowledge tungkol sa bagay na yon. Marahil ay meron siyang idea tungkol sa mga Hudyo. And so ang ginawa niya, sinugatan niya ang kanyang anak at ipinahid kay Moises. And then, that was called the blood of circumcision.
At yan din ang dahilan, kaya ang Panginoon, nung papasok na sa ministry, ay hindi pwedeng hindi siya magpabautismo. Hindi siya magpapabautismo para malinis ang kanyang kasalanan because the baptism of John the Baptist is baptism of repentance. Wala naman siya pagsisisihan. Pero yung bautismo ng Panginoon is a baptism of covenant that He is now going to serve God. Amen. Amen. Yung sinabi ko na baptism ni John the Baptist is a baptism of repentance, basahin nyo ang Acts chapter 19. I think nandiyan yan sa verse 3 hanggang 5. John's baptism was a baptism of repentance. Now, tuloy natin ito. Sabi ni Pablo, when you let yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Mga kapatid, unawain natin ito. Sinasabi ko sa inyo, when we talk about circumcision of the Jewish people, yan ay pagpasok sa tipan sa Diyos. Yan ang token. Yan ang palatandaan na pumasok ka na sa pakikipagtipan sa Diyos. Ibig sabihin nito, kailangan mong tuparin ang lahat ng kautusan sa mga Israelita pag pumasok ka sa tipan. Maalala niyo yung illustration ko sa nakaraan? Na hindi pwedeng pumili ka sa kasunduan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Dahil siya lang ang gumagawa ng kasunduan. Siya lang ang, sabihin na natin, kung tao sana siya nagsulat, magsasuggest ka, Lord, pwede bang magsuggest? Hindi ko kailangan ng suggestion mo. Yun ang tipan. Ipinakita ko sa inyo sa nakaraan, yung kontrata in between men. Pwede pag-usapan yan, pwede kayong magtawaran, pwede kayong mag-bargain, pwede kayong mag-usap, iayos, hanggang sa magkasundo kayo. Okay na yan? And then pipirma kayo pareho. Pero kay God, gagawa ako ng tipan, gusto niyo bang tanggapin? Ang tanong, masama ba ang Diyos? Hindi. Amen ba kayo? Amen. Pangalawang tanong, meron ba siyang ilalatag sa atin na ikasasama natin? Wala. Kaya walang tatanggi sa tipan ng Diyos. Amen. Yun lang sabihin kay Abraham, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. And I will make you into a great nation. And I will make your name great. And I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. And all peoples of the earth will be blessed through you. Kung kayo ang sasabihin ng Panginoon ng ganon, tatanggihan niyo ba? Pero tandaan niyo, may challenge. Anong challenge? Leave your country, your people, your father's household, then go to the land I will show you. So tingnan niyo, when God calls a person, meron niyang challenge. Amen. Nang tumawag ang Panginoon ng mga tao, sabi niya, if anyone wants to become my disciple, follower, they must deny themselves, take up their cross, and then follow me. Amen. Amen. Now, nagawa na ba natin yung tatlong yon? Denying ourselves, denying our desires of the flesh, and denying our ambition, personal ambitions, for the sake of Christ. And if anyone wants to follow me, they must deny themselves, take up their cross. Ano yung cross? Gusto niyo ba magpasan ng krus? Sasabihin ko sa inyo, mas madaling magpasan ng krus dito sa mundong ito kapag kaaraw ng mahal na araw. Ikaw ay naglalakad ng walang tsinelas, may pasan-pasang ng kahoy kaysa sa bulod ka na nakapasan ng krus. Susunod ka kay Kristo. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Lahat ng mga sumunod sa Panginoon na mga alagad niya nakamatay Amen. sa pagsunod kay Kristo. Amen. Yung mga nagpapasan ng krus ngayon, yun ay para sumikat sila. May kilala akong ganon. Kinakapatid ko pa. Nagpapasan ng krus pag mahal na araw. Pagkatapos ipagyayabang yung kanyang ginagawa. Oh my God. Ganun pala yun. Well, anyway. Sabi niya, totoo ba na nawawalan ng halaga si Kristo kapag ka pumasok ka o nagdadagdag ka ng bahagi ng Old Covenant? Sabihin niyo yan sa mga pastor, na kapag ka sila ay nag-i-implement ng bahagi ng anumang kautusan sa lumang tipan, winawalang halaga nila si Kristo. Christ had no value to you at all. Hindi mo yan salita. Salita ni Pablo yan.
Salita ni Pablo ito. Christ will be of no value to you at all. Zero. Walang halaga si Kristo sa inyo. Pero pag tinanong mo yan, no, I love Christ, I love Christ. Sigurado ka? Eh bakit mo hindi maiwanan ang mga bahagi ng lumang tipan na yan? Bakit ka tumatanggap ng ikapo? At pagkatapos haharabasin mo ba ng talata ang mga tao ng pag-iikapo? Malala yung sinabi ko noong nakaraan, doon sa Kamatsile, nakita ko yung implementing Malakay 3:10. Tithing is a sin. Totoo yun. Once na sinasabi yung Malakias 3, beginning verse 8 to 10, nakakahulugan yun na kapag hindi ka nagikapo, may sumpang darating sa buhay mo. Eh wala namang nakaka-perfect yan. Yun ang problema doon. Amen kayo mga kapatid? Amen. Buti na sa church na ito, mag-ikapo kayo, okay. Kung ayaw nyo mag-ikapo, okay. Basta, pag may nakikita kayo, meron kayong kapangyarihan gawin, nasa sa inyo na yun. Sa verse 3, again, aba, inulit pa. Diba? Pag tatay nagsabi yan, uulitin ko sa iyo, halika, ulitin ko sa iyo. Meaning, talagang ikinikintal niya sa kanilang mga puso ang bagay na ito. Again, to every man who lets himself be circumcised, he is obligated to obey the whole law. Obligado ka na sundin ang buong kautusan. Alam niyo, maraming Kristiyano, sabi ko nga, choosy yan. Dahil sabi naman ng Biblia, I didn't came to abolish the law. Hindi nila naunawaan na ang sinasabi ni Kristo doon ay yung mga hula tungkol sa Kanya, na hindi yung mawawala hanggat hindi niya nagagampanan. Kaya pag binasa niyo ang aklat ng Matthew, 26 times na sinabi doon yung fulfilled. This has been fulfilled, what is said, what is written in the Old Testament. Amen. Ibig sabihin, ipinapakita ni Mateo na si Kristo nandirito para tuparin yung mga nakasulat tungkol sa Kanya. Yun nga sabi ko pwede ba piliin lang natin? Choosy ka. Hindi nga pwede. Malala niyo yung aking illustration nakaraan. Sabi ko, Brother Long, may kontrata tayo. 100 items ang ating kasunduan. Sasabihin na, Brother Long sa akin, Pastor, pwede ba itong isa na lang? Huwag na yung 99. Payag ba ako? Eh kung sasabihin ko rin sa kanya yan, okay, ito lang din ang susundin ko. Anong gagawin mo, Pastor? Magukay lang ako ng isang poste doon sa bahay mo. Okay ba sa'yo? Payag ka ba? Hindi. Ganon din ang Diyos. Eh perfect yung kautusan ni Lord. Perfect yung batas ni Lord. Perfect ang gawa ni Lord. Bakit ka pipili ng gusto mong piliin? That is how the churches are deceived today. Nakakalungkot yan, mga kapatid. Pero ayaw nilang marinig yung mga ganito. At naniniwala ko, marami. Talalaktawan talaga yung mga ganito. Sabi niya sa verse 4, you who are trying to be justified by the law has been alienated from Christ, you have fallen away from grace. Alam niyo yung sabi niya? You! Malala ko rito yung naging kasama kong Amerikano, si Dirk Wood. Pumasok kami sa bar ng gabi sa Tugigaraw. Una, pumiling siya na kumanta. So, pinakanta siya, siyempre, bar yun. Ang kinanta niya, kung maalala ko, ay Because He Lives. Because He Lives. And then, tinuloy niya sa preaching. Bar yun. Eh, siyempre, nagwawala yung mga ilang lasing. Meron doong mama na malaki rin na nagtatabang-tapangan. Eh, matapang ito dahil dating sundalo ito na naging missionary. Alam niyo, maalala ko yung sabi niya, you! Tinuro talaga yung kona yun, yung mamang yun. Sabi ng mama, ako? Nagmamaangan. Sabi ko, natakot. Natakot. Parang ganito yung sinasabi ni Pablo, kung sino man ang nagpapatupad ng bahagi ng kautusan, sinasabi niya, dinuduro ni Pablo, you! Ako ba yan? Oh, ikaw yan! Huwag kang magmangmangan! Sa mga gumagamit ng kautusan, ito yung sabi ni Pablo, you! You are trying to be justified by the law, have been alienated
from Christ. Ano ibig sabihin? Nahiwalay na kayo kay Kristo. Imposible naman yan. Sasabihin nila, hindi. Imposible naman yan. Hindi ganyan ang Diyos namin. Bakit? Pareho ba ang Diyos mo kay Pablo? Pareho ba ang Espiritong nasa sayo sa Espiritu ni Pablo? Pag sinasabi mong hindi, pwede. Sige ka. Pero pag sinabi mong oo, and I believe, the Spirit that's in Paul, Apostle Paul and the Apostles, that is the Spirit that is in us. Ang sabi niya, pag nagpatupad ka ng anumang bahagi ng kautusan, nahiwalay ka na kay Kristo, kahit meron ka pang Jesus sa bibig. Sa bibig na lang yan. Ano ba sabi niya? You have been fallen away from grace. Nalaglag ka na sa biyaya ng Diyos. Nahiwalay ka na, nalayo ka na. Sinong tatanggap niyan? Pero yan totoo. Pero bakit ang churches, ikaw ang may kasalanan kapag sinasabi mo yung mga katotohanan ito? Punta tayo sa susunod, sa 5 and 6. 5 and 6, sabi niya, for through the Spirit we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision, has any value at all. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Makinig kayo rito. Ang pamagat ko rito, the Holy Spirit, the remedy of God to walk in faith and love. The Holy Spirit, the remedy of God to walk in faith and love. Amen. Kanina, nabasa natin na may kakulangan ang tipan ng Diyos sa lumang tipan. Ano ang kakulangan? Sa tao. Sa mga Hudyo. Ano ang kakulangan? Espiritu ng Diyos. At yan ang highlight ng New Covenant. Ang highlight ng New Covenant is the Holy Spirit. We are now in the dispensation of the Holy Spirit. Nagpasimula ang New Covenant mula nung bumaba ang Banal na Espiritu sa Iglesia sa Jerusalem. Bumaba ito sa lahat ng mga tao. They received the Holy Spirit in the form of tongue of fire. Why? Sapagkat na-execute na ni Kristo yung pakikipagtipan sa Ama, that He was the mediator of the New Covenant sa langit. At para patibayin ito ng Diyos sa tao, bumaba ang Banal na Espiritu, and everyone who received that Spirit, bahagi sila ng Iglesia ng Diyos. Amen. Kaya dito sa ating church, hindi ako papayag na sasabihin mo, you have the Spirit of God ng basta-basta. Makikitaan mo ko ng palatandaan, sasabihin ko sa iyo, kung ikaw ay hindi masunurin sa batas ni Kristo, you do not have the Spirit of God. O, pasaway ka pa rin. Now, alam natin ang Ezekiel 36:25-27, na ang dahilan kaya ibinibigay ng Diyos ang Banal na Espiritu ay para masunod natin ang mga batas ni Kristo. Amen. Sapagkat ang mga batas ni Kristo, napakatataas niyan kaysa doon sa luma. Sa old laws, you do not need the Spirit of God. Only in the laws of Christ because they are supernatural. Yan, gumawa ang Diyos ng paraan. Siya ang nagbigay ng Espiritu ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Kaya kung mali-mali ang born again mo, sasabihin lang ng pastor sa iyo, tinanggap mo na si Jesus, tinanggap mo na rin ang Holy Spirit. Hindi naman ganyan ang Biblia. Amen. That's wrong. Mali yan. Patanggapin ka, ganyan ang tao ngayon. Abay, napakadali niyan. Samantala, yung Holy Spirit filled na si Pedro nang magtanong ang mga tao, brothers, what shall we do? Anong sagot niya? Repent and be baptized. Sabihin nga ng sabay-sabay, anong sagot ni Pedro? Repent and be baptized. Repent and be baptized. Ngayon, pag tinanong ng mga tao, anong gagawin namin? Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso, kapatid. Dagdagan na yan ng emotion. Sumunod ka sa panalangin ito. Ganun na kasimple. Tinanggap na si Jesus. Tinanggap ko na si Jesus sa puso ko, na sa akin ng kanyang Banal na Espiritu. Kilala ko na siya. Yan ang word ngayon sa ating kapanahunan. Pangalan mo, nakasulat to sa aklat ng buhay. Oh, praise the Lord. Pagmamana ka na, ano? Kapatid, sumampalataya ka, lahat ng tangangailangan mo, ibibigay na ni Lord.
Oh my God. Ano yun? That is the best deception of the devil. Yes. Kaya ngayon, wala nang pagsasakripisyo, wala na talagang pagsunod sa batas ni Kristo, hindi na yan mag-aaral. O sa mga hindi nag-aaral, maniwala kayo, hindi dahil tumanggap tayo ng Espiritu ng Diyos agad, tumanggap din tayo ng lahat ng salita ng Diyos. No. The Holy Spirit will teach you about all things. Can you say amen? Amen. Tuturuan ka niya. Tuturuan ka ba ng banal na Espiritu pag laging ano na yan? Cellphone. Ha? No, I will not teach you. Kailangan magbasa ka, mag-aral ka, maghanap ka sa Diyos. It's not just Bible reading, it is seeking the Lord. So makita nyo ito? Ang sikreto nito, mga kapatid, is the Holy Spirit. Yun ang mali sa old. Walang Espiritu ng Diyos na tumutulong sa kanila. And so, the remedy of God is the Holy Spirit. Kaya pag tinignan nyo yung chapter 8 ng Hebrews, beginning verse 8, ano yung sinabi niya doon? Inulit niya yung nasa Jeremiah 31 to 34. Ano sinabi? A time will come when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. It will not be like the covenant I made with their forefathers when I led them out of Egypt, out of the land of slavery. And then, sabi niya, I will. Sabi nga natin, I will. I will. Alam niyo yung salitang yan, salita yan ng Diyos. Dito sa Hebrews 8 to 13, na paulit-ulit yung salitang I will. Meaning, mga kapatid, it is God who works in you to will and to act. Amen. It is God who works in us to will and to act. Amen. Tumingin kayo dito. Kaya pag tayo kino-convict ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, umaksyon kayo para maranasan nyo ang Diyos. Pag walang action, meaning mga kapatid, mutual yan. Yung pananampalataya natin, it will cause us to obey the Lord. Amen. Yan ang sabi niya. Nakakapagligtas ba ang pananampalatayang walang gawa? Hindi. Why? Because the faith that we have is an obeying faith. Amen. Pero, yung pagkilos na yon, nandun ang Espiritu ng Diyos. He is the Spirit of grace Amen. na parang hindi natin kaya, parang hindi umaayon ang sitwasyon. But when we believe, it is the Spirit of grace that will act. Amen. Siyang gagawa. Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Napakaganda nito because Holy Spirit is the remedy of God to walk in faith and love. Verse 6, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has no value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Faith expressing itself through love. Sabihin natin, love. Love. Do you express your faith in love? Ano yung love? Yung feeling mo, love mo si Lord? No, mga kapatid. Walang pa-feeling dito. Dahil sabi ng Panginoon, if you love me, Obey my commands. obey my commands. He who does not love me will not obey my commands. Basahin niyo lang John 14:15 o kaya ay doon sa 1 John 2:3 to 5, 1 John 5:3. Diyan yung makikita na na-express mo lang na totoong mahal mo ang Diyos kapag ikaw ay sumusunod sa mga batas ni Kristo. So number 1, hindi nangangahulugan na wala tayong batas-batas na. Mga kapatid, pag pumunta kayo sa online, sasabihin niya sa inyo, wala kang gagawin para wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Wala kang susunding batas. That is what is in the online teachings. Nakakatakot. Sabi ko, pag walang alam sa Biblia, magbabasa ng mga ito, tinitingnan ko rin kasi, ano ba sinasabi nila? Ito yung main malaking katuruan sa online. Karamihan diyan yung mga once saved, always saved. Hindi lang baptist ngayon ang humahawak niyan, pati mga
independent, pati mga tinatawag na full gospel. Ano ba yung full? Ano ba yung F-U-L-L? Full gospel. Pero hindi na ngayon F-O-O-L na. Now, mga kapatid, if you have the Holy Spirit, magkasama yan. You will become obedient to God. Amen? Amen. Punta tayo sa next natin. Sabi niya sa 7:9, you are running a good race, who cut in on you to keep you from obeying the truth. What kind of persuasion does not come from the one who calls you? A little yeast work through the whole batch of dough. Ano ibig niya sabihin? Sinasabi niya muna dito sa mga taga-Galacia, alam niyo, ang ganda nung una Kasi si Pablo, pag yan ay nagpupunta sa missionary work, sinisigurado na, born again yung mga tao. Hindi siya pwedeng gumamit ng inasukalang ebanghelyo para lang maparami ang member ng church. He really had the true gospel and the Holy Spirit work through the true gospel. Amen. So, ganun si Pablo. Kaya totoong born again yung mga dinadaanan niya, yung mga ipinaplant niya na iglesia. And so, makita nyo, alam nyo, ganda nung una Kaya lang, bakit nyo tinanggap ito? Bakit pinaniwalaan nyo itong mga ito? Siyempre, may pang-engganyo sila. And then sabi niya, a little yeast work through the whole batch of the dough. Ito naman ay sa termino ng paggawa ng tinapay. Ano ba yung yeast? Levadura. Inilalagay sa masa lang yung tinapay. Makikita mo, unti-unti ay lumalaki. Ano ibig sabihin yun? As ibig sabihin ni Pablo rito, alam niyo, partial lang yung tinatanggap niyo ngayon. Pero kalaunan, sisirain yan lahat. Kaya nga yung pamagat natin na Paul emphasizes the danger of practicing the law in our walk with Christ. Binibigyan niyo na din, hindi niyo pwedeng ihalo yan. Mga kapatid, gaano karaming lason ang inilalagay para nakamamatay? When we talk about poison, malakas yan. Can you say amen? Amen. Pero alimbawa, yung ahas, kamandag ng ahas, gaano karami ang pwedeng ipasok sa iyo para mamatay ka? Patak siguro. Now, ano ang punto ko dyan? Ang punto ko dyan, mga kapatid, yung kaunting yun, parang akala mo hindi delikado. Akala mo lang yun. Ano ang pinupunto ko sa inyo? Na yung bahagi lang ng lumang pakikipagtipan ng Diyos, akala mo ay okay lang? Hindi. Sabi niya, paarsahin kayo niyan, sisirain kayo niyan. Parang sinasabi niya rito, una, ginamit niya yung tinapay. Sa akin, ginamit ko yung kamandag ng ahas. Gaano karami ang pwedeng ipasok sa'yo para mamatay ka? Kaunti lang. Sabi ng ating doktor, kaunti lang. At naniniwala ko diyan. Just imagine, one bite, in an instant, kaya kang patayin. Bakit? Kasi, kamandag nga poison. Di mo kailangan ng marami. Pero sigurado nakakasira. Ang punto mo ganito. Alam niyo, ang problema sa ngayon, hindi na yung old covenant ang poison, ang new covenant ang poison sa mga tao ngayon. Alam ba ninyo yan? Amen. Nakarinig nga ako niyan. When you talk about the truth, ang sabi ng isa, nanlalason. Oh my God. Ano ba? Bahala kayo. Ngayon ay nakita ko rito sa sinasabi ni Pablo, ganun pala yun. So, that is accepting a part of the old covenant corrupts the whole lamb. It corrupts the whole body. Amen. At yan ang dahilan kaya nagagalit si Pablo rito sa mga mananampalataya. Dito sa ating panghuli, sabi niya, I am confident that the Lord will take you to another view. The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay the penalty. Brothers and sisters, I am still preaching a circumcision. Why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As for those agitators, I will go to the whole way and emasculate themselves. Itong bagay na ito ay makikita natin una sa lahat, merong tanim itong mga tao ito. Nahubog sila sa tama.
At kailangan lang silang gisingin ni Pablo. Can you say amen? Amen. Si Pablo confident because they were born again, genuinely born again. Alam niya yon. Kaya confident siya na kailangan lang silang turuan ulit. Ang problema natin ngayon ay yung pundasyon. When wrong foundation is placed, mga kapatid, kahit anong i-build mo dyan. Kaya yung Kristyanismo natin sa ating kapanahunan, kahit mapakinggan nila ito, mga kapatid, ito yung bagay na masakit, ayaw nila, parang lason, kung ano-anong sinasabi, kasi mali ang pundasyon. Amen. Mali yung pinagpasimulan. Amen. Pero dito, si Pablo sa mga taga-Galacia, he have confident because they were built on a truth. And they were empowered by the Holy Spirit. At sabi nga niya, mananagot ang gumawa nito sa inyo. Amen. Ito yung babala ko sa lahat ng mga mangangaral na nagtuturo ng pinahalo yung all. Ulitin ko lang yung katotohanan na nakikita ko nangyayari. Kaya naman hindi maiwanan ng maraming tao, maraming tagapagturo, maraming Kristiyano, ang paghalu-haluin ang Old and New Covenant ay sapagkat may pakinabang sila doon sa Old. Gusto nila yung agarang pakinabang. Malala ko yung sabi ng Panginoon dito sa Luke chapter 5, 36 to 39. Sabi niya, He told them this parable. No one tears a patch from a new garment and sews it on the old one. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Mga kapatid, ako'y naniniwala. Ano ba ang kanyang sinasabi? It is a parable, and I believe na huwag mong ihalo yung old sa new. O kaya yung luma sa bago. Yun ang sinasabi niya. He was talking about yung tela. Now, sabi niya, if he does, he will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old. Sabi natin, will not match. Will not match. Sa 37, sabi niya, no one pours a new wine into an old wineskin. If he does, the new wine will burst the skin, the wine will run out, and the wineskin will be ruined. Ano sinasabi niya? Huwag mong paghaluin ang luma at bago. Sa 38, no new wine must be poured in old wineskin. Parang tao. Bagong buhay tayo, pero ang tinuturo sa atin, lumang katuruan, sira ka. Diretsahin ko. Sabi mo na born again ka, pero ang aral na tinatanggap mo ay halo-halo with the old covenant, masisira ka niyan. Pero sabi ni Kristo bilang babala sa 39, and no one after drinking the old wine wants the new, for he says, the old is better. Sabi natin, the old is better. The old is better. Akala ko hindi kayo iibig dahil mas mainam yung bago. Una, gusto ko kayong palalahanan. What was the first miracle of Christ? The first miracle of Christ was turning water into wine in a wedding. Mga kapatid, that is a picture of the new covenant. Ipinapakita ni Kristo na ang mahalaga ay makapasok sila sa bagong tipan. Now, kasalan is a covenant. Wine is a teaching. Now, sabi niya rito, no one after drinking the old wine wants the new, for he says, the old is better. Sa natural na buhay sa mundong ito, yung mga matatandang alak, yung matatagal na alak, yun ang masasarap. Sabi niya, walang umiinom nun, nasasabi niya, mas masarap yung bago. Ang sasabi niya, mas masarap ang luma. Pero, doon sa alak na ginawa ng Panginoon, sa kasalan sa Kana, ano sabi niya? Ang sarap ng bago. Praise the Lord. Salamat. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng panlasa na mas masarap ang bagong katuruan ni Kristo. Palampakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Dakila namin Ama, salamat sa mga itinuturo mo sa amin. May sa pamuhay naman namin ito. Ang bagong buhay kay Kristo, iuratan nyo kami sa mga katuruan, mga pangiingganyo, at nagdadala sa amin ng problema, sa aming pananampalataya. Salamat Ama sa kabutihan mo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Amen.